kay Miss Gem Magno. Okay? Ma'am Priscilla Kojima, shoutout po. Ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Naku ha, ito. Mukhang alanganin talaga ngayon, mga kababayan, ang pamilya Duterte. Bakit kanyo? May bago ata daw silang witness, mga kababayan. Witness ng ICC. At itong witness na to, mukhang kinakatakutan din ng mga Duterte. Sino kaya yung tao na ito na sinasabi nila na bagong witness ng ICC? Palagay nyo, sino kaya yan, mga kababayan? Itong tao na ito ata may malaking papel na ginagampanan dito po sa mga biktima ng ICC. O halina, at pakinggan natin, mga kababayan, ang live interview muna ni Trillanes. At mamaya sasabihin natin kung sino yung mahalagang tao na yan na kinatatakutan daw ng mga Duterte. Senator, kamusta ang biyahe nyo? Mabuti naman po. Marami tayong mga nakalap na impormasyon doon. Dexter Baldezoy. Baldestoy pala. Sorry. Ayan, laglag na naman. Hindi tayong nagawa in the furtherance of the successful prosecution ng kaso ni Duterte. What exactly did you do there? And who asked you to go to The Hague? Since 2017, I am an interested party to the Wala, naglalag case bilang isa sa mga naunang nag-file ng kaso na yan. So since that time until the present, I have been constantly engaging with Teka, may nagsiselos daw. Ma'am Jenny Bautista, kanino ka naman nagsiselos? Si Gabriel, shoutout baka mamaya may nagsiselos dyan, hindi nababate o kaya naman nagsiselos na... Hindi ko alam kung ano ba yun. Hindi tayo dito talaga lahat na mahal ko kayong lahat, mga kababayan. ICC officials. So yun po yun. Of course, habang nandun kayo, I'm sure nababalitaan nyo din kung ano-ano yung mga impormasyon na kumakalat po dito sa Pilipinas. The one of which is that, you know, the Vice President is claiming that the President is not in good health. But when you look at other interviews of other family members, the former President seems to be doing fine. Ano pong mga nakalap niyong balita or impormasyon tungkol sa kalagayan ng dating Pangulo? Okay, ang nasabi po sa atin na impormasyon ay yung polisiya nila, yung sitwasyon nila sa detention center sa ICC. So meron silang medical team dun sa loob, tapos merong ambulansya naka-standby sa labas, yung hospital 5 minutes away. Kahit na anong medical emergency, sinisiguradong makakapag-responde sila. At ang sitwasyon nila doon ay hindi ito selda-selda, no? Parang country club lang ito. So may komportable silang kwarto, may banyo sa loob, may common facility sila, may kitchen sila, may recreational areas. So lahat ng pwede nilang gawin para maglibang, meron doon. Tapos meron access si Duterte sa kanyang pamilya 24/7 sa telepono. Oy, meron naman palang access kaya ngayon huli sila. Akala ko ba, mga kababayan, na bagok ang ulo? Kung may access, di dapat pinaalam ka agad. August pa daw yun. August pa na bagok or August pa nadulas. Diba? Yung August na yun, nandoon sila sa The Hague, sa Netherlands. Pero hindi na alam. Hindi na alaman. May direct access naman pala 24/7. Tapos, wala Rosario Palomo ang bisita sa kanilang kay Duterte. Kaya re-reviewin nyo yung mga interview nila tuwing bumibisita sila kay Duterte, malalaman nyo na okay yung kalagayan. Good day, Mike. Rosario Palomo. Maganda yung usapan. Then suddenly,
Ngayon may historical na 3 beses na nahinimatay o kung ano man. Kaya duda ako sa truthfulness ng sinasabi nila na yan, at palagay ko ito ay dahilan lang nila para ma-delay yung confirmation of charges hearing. At the same time, makakuha sila ng simpatya para doon sa interim release na nilalakad nila. Yun naman pala eh. Diba? Duda sa truthfulness, mga kababayan. Paiba-iba nga yung kwento, diba? Pero mamaya, mga kababayan, may magko-corroborate ng mga pahayag ni Senator Trillanes or dating Senador Antonio Trillanes. Baka may magalit pa dyan. Dating Senador, ha? Do you know anything about the interim release, Senator? Okay. Sa interim release, ang sinasabi sa atin ay it will be opposed vehemently by the prosecutor. Okay, sabi ni Bobby Mamisay. Sagutin natin. Baka tinulak ni Sara kaya nabagok. Baka tinulak. Baka si Sara talaga yung yung may plano, mga kababayan. Para nga naman sakripisyang tupa etong tatay niya. Gagawin ang lahat, mga kababayan. Wala na siyang pakialam sa tatay niya. Nagawa na ang lahat ng tatay niya eh. Babae, sugal, pera, marijuana, ano pa? Fentanyl, di ba? And by the families of the victims. Tapos sa ngayon, wala pa rin daw pumapayag na bansa na tatanggap sa kanya. Pero sabi ni Sara meron na daw. 'Di ba? Sabi ni Sara meron na daw third party na tatanggap. Kaya nagtataka ako eh. Alam mo, tama yung sinasabi ni Trillanes. Mga kababayan, na wala pa. Ayon sa kanilang source, wala pa. Ayon sa balita, ayon sa ICC, wala pa. Pero sabi ni Sara meron na daw. Kaya lang mga kababayan, contrary yung sinasabi ni Sara. 'Di ba sabi niya meron na daw. Pero bakit gustong dalhin sa Davao? If ever na mag-grant ang interim release, dadalhin daw sa Davao, mga ka-GP Natics. So may flight risk doon. Merong hindi pagkakatugma. Kung meron po talaga na bansa na gustong i-host si Digong, bakit kailangan dalhin pa sa Davao? 'Di ba? Ibig sabihin kasi nungalingan 'yon. At saka sabi nila, gagawin nila lahat ng kagustuhan or utos ng ICC. Sabi ng ICC, when it regarding to the interim release, mga kababayan, kung igagrant yon, dapat yung pupuntahan na bansa ni Digong is part or a member of the Rome Statute. Ang Pilipinas hindi na member ng Rome Statute eh. Doon pa lang, may risk na talaga na kapag binigyan ng pansamantalang paglaya itong si Digong, hindi na yan babalik. Diba? Ka-GP, ang tupa sa Biblia mabuti. Pagkambing masama. Hindi, sacrificial lamb ang gagawin dito eh. Diba? Ni Sara sa tatay niya. Kasi ginagamit nila para makakuha ng simpatya eh. Kaya itong statement again ng mga Duterte and their lawyers pagdududahan natin, 'di ba, na parang pinapaasa nila eh. And just yesterday nag-post itong si Kitty Duterte na nag-grant raw yung interim release. So ano ba yan? Talagang they can't help themselves na magsinungaling. So yun lang po yan. And ito, historically, yung ICC nakapag-grant lang sila to a handful of accused, no? Ito yung may terminal illness, kung may medical emergency, may medical procedure na hindi kaya nung in-house first aid medical team. Tapos yung minor offenses lang. Meaning yung obstruction of justice type of cases. Hindi yung mga capital cases. Capital crimes. As crimes against humanity ni Duterte. So, hindi nangyayari yan before, at I don't think nangyayari yan dito.
Senator, you're no stranger to tactics that are used to gain the public sympathy, hindi po ba? Kung alam ng mga Duterte na hindi totoo yung sinasabi nila, bakit ho kaya nila sinasabi pa rin ito sa kanilang mga followers? Ano sa tingin nyo ang pakay nila? Alam niyo po kasi itong Duterte family, sanay ito mambudol eh. Yun yung kanilang go-to tactic politically, magsinungaling, mangloko. Kaya ako naman, ito yung ginagawa ko, binabasag ko yung pambubudol na yun. Di ba? And ito lang eh, sana I was hoping more dun sa mga nag-i-interview sa kanya dun sa Dahig na pag sinabi niyang ito 3 beses na hinimatay si dapat tinatanong kailan nangyari? Kakalabas niyo lang nung before September 21, I think September 19 nagpa-interview, wala na sila sinasabi insidenteng gano'n. Ano yun, sumusulpot lang? Tapos sana tanongin nila, di ba merong access sa inyo nakikipag-uusap sa kanya araw-araw almost? Si Duterte 24/7 eh. Ang access nila. Bakit walang lumalabas? Suddenly ngayon, ang haba na parang ilang insidente na nangyari. Tapos, never siya na dala sa ospital. So, sabi ko nga, I am not ruling out the possibility na ito, totoo yan nangyari yan. But based on the evidence at yung mga sinabi nila before, malabo na nangyari yan. Senator, Congressman Pulong Duterte came out with a post, no? At ito naman ay sinagot ninyo. At sinabi ninyo, more to come. Anong ibig sabihin nyo dito sa more to come nung sinagot yung sinagot ninyo yung post po ni Congressman Pulong? Okay, kasi ang context nun, parang sinasabi niya yung mga fugitive from justice like na Matubato, Las Cañas, tapos ngayon Garma, yun yung mga testigong tinatago ko. So, sinasabi niya, ito na, madadagdagan pa. Kaya nga, sinasabi ko, talagang, yung mga conspirators na, or for that matter, mga direct participants sa krimen na yun talaga yung mga the best witnesses dito. Sila yung mga insiders di ba? So, kaya more to come. Sabihin, meron pa mga tinatrabaho tayong mga testigong para para masigurado na makonvict yung tatay niya. Hindi nyo rin po kinukubli yung tunay ninyong damdamin. Pagdating naman po kay Baguio City Mayor Benji Magalong, pag may mga post, ito'y ina-amplify nyo pa kung ito'y laban kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Bakit na lang po ganun ang saloobin ninyo laban dito kay Mayor Magalong, Senator? Kasi alam ko na maka-Duterte siya and alam niya and he admits it hindi pwedeng... Okay. Yan ay ibang usapan na mga kababayan ay tungkol na kay Benjamin Magalong. Pero ngayon, base po dun sa kwento o sa statement ni dating Senador Antonio Trillanes, mga kababayan, ang lahat ng mga paratang, lahat po ng mga gawa-gawang kwento o ay pawang talagang lang, mga kababayan, story making lang. Etong mga pinagsasabi sa media ng mga Duterte, particularly itong mga anak ni Digong, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Na ngayon, sino ang sinasabi dito na talagang testigo, mga kababayan ng ICC, na talagang kinagagalit or talagang sobrang galit dito yung mga Duterte? Dalawa yung nasasabi ko, mga ka-GPnatics. Unang-una, tama po yung nagsabi kanina na itong si Trillanes yon. Bakit? Nandoon sila Si Trillanes na ang nagbulgar, mga kababayan, ng mga kinatatakutan ng mga Duterte na lumabas. Di ba sabi nila ay nabagok itong si Digong. Ngayon, kung totoong nabagok ito, mga ka-GPnatics, at nadulas ng ilang beses, 3 daw,
Eh meron silang 24/7 access eh. Bakit hindi nalaman doon right away? 'Di ba? Pangalawa, sabi ng anak ni Digong na si Pulong, si Trillanes daw ang pumunta, nag-welfare check. Isa pa tong si Robin, sinabayan, sinayawan yung mga pahayag na yon. Isipin nyo na lang, hindi siya member ng konsular, ng embahada ng Netherlands, ng Pilipinas sa Netherlands, di ba? Mga kababayan, bakit siya papasok doon? Etong si Trillanes ay pumunta lang doon, mga kababayan, para samahan. 'Di ba? Yung magkaroon ng pagpupulong etong mga nagsampa ng kaso laban kay Digong Duterte sa biktima ng mga EJ case. Oh, tapos sinasabi pa nito, mga kababayan, yung tunay na kalagayan nito. Sinasabi niya malinis. Bakit ganun? Kailan lang sila nandito? Oh, bakit walang balita? Di dapat nandyan yung mga ambulansya na kung ito ay tinakbo sa ospital, makikita kaagad nila na yung ambulansya ay lalabas at tatakbo papunta ng ospital. Bakit walang balitang ganun? Di ba? O, pangalawa, mga kababayan, ang isa pang sinasabi dito na mukhang magiging matibay na ebidensya or testigo ng ng ICC laban kay Digong Duterte, mga kababayan, ay itong si Rowena Garma. Alam naman natin na si Rowena Garma umuwi ng Pilipinas, nagpunta sa Malaysia dahil doon daw makikipagkita at makikipag-usap dito po sa mga kinatawan ng ICC. At doon ay magte-tell all na siya, lahat ay sasabihin niya para po, mga kababayan, ay patunayan ang lahat ng mga ginawa nila, mga utos, nung siya po ay naupo bilang mahalagang tao or general po dyan sa PCSO. Oh, at yung kanilang mga kalokohan. So sa madaling sabi, may ipit ng gusto sila Digong dito. Kaya nga itong si Pulong, galit na galit kay Trillanes. Dahil si Trillanes ang lahat nagbubuking ng mga lihim ng mga Duterte. Hindi nila inaasahan eh. 'Di ba, mga kababayan? Kaya ngayon sinisira nila, ang ginagawa nilang dahilan, si Trillanes daw ang nag-welfare check. Makapag-welfare check ba yun doon? Kung hindi pinayagan, mga kababayan? At isa pa, hindi yun parte ng pamilya. 'Di ba? At kung mayroon mang dadalaw doon, ito ay pagpapaalam pa sa detainee. Oh. Ngayon, mga ka-GPnatics, meron pong nagpapatunay na kung saan tama ang sinasabi nitong si Antonio Trillanes IV. Bakit? Mga kababayan, na sinungaling, gawa-gawa lamang ang mga statement ng pamilya Duterte, lalong-lalo na ang magkakapatid na si Sara, si Pulong, si Baste, at mga iba pa, si Kitty, na puro kasinungalingan ang kanilang mga pahayag. Maging itong si Harry Roque. Kita mo, ang sama ng mukha ni Harry Roque kay Ma'am Elizabeth Zimmerman. Ang anak ni Pulong, mga kababayan, na ito lang atang dalawa na to ang matino eh. Pinatunayan po nila na mali ang mga sinasabi ng mga nasabing mga anak ni Digong na sila lang ang nagpapalala ng sitwasyon, mga kababayan, at ginagamit po ang kanilang ama para po mapaggigante at maagaw ang pwesto dito sa Pilipinas. Ito, panoorin natin.